Hindi naman, maganda si Ontiveros. Kita ko yan alam nyo, sa totoo lang, itong mga government officials na ito, wala po kaming galit dito sa mga taong ito. Wala pong personalan yan. Galit lang po tayo sa ginagawa nila. Kasi mga napapabalita at nakakating ng mga balita sa atin. Hindi ko lang alam kasi hindi naman ako Bisaya eh. Kayo yung Bisaya, kayo yung may alam dyan. Kasi sabi nila, yung mga Bisaya talagang may alam. Kailan pa naging-Tagalog yung yung Dumaguete? Kanina lang. Kanina lang. Binigyan kita ng opinion to. Ano masasabi mo na sabi ng NBI, ang mga political vloggers ay tandaan na tayo sa birada dahil pwede daw tayong kasuhan ng sedition at defamation. Kasama tayo mga ibirada. Sa totoo lang, itong mga NBI na ito, you have the right sa inyong mga interpretasyon, freedom of expression. Pero kung pupunta na po tayo sa korte, wala sa hulog yung mga pinagsasabi ninyo. Kasi po, yung mga vloggers na ito, may tinatawag po tayong freedom of expression. Ano ba yung tinatawag natin freedom of expression? Karapatan po natin na ilahad sa taong bayan kung ano yung mga pagkukulang ng gobyernong ito. Meron tayong karapatan kasi itong mga government officials na ito, tayo po ang nagpaupo sa kanila. Tama, hindi? So ngayon, wala kayong karapatan para diktahin po kami. Pero wala akong alam dyan, mga Bisaya lang alam dyan, ako Tagalog ako. Karating mo lang. Kakarating ko lang. Kanina lang ako naging Tagalog na. Ito mga ito nagkalinya ito mga Bisaya dito. Bisaya ka. Kahapon Bisaya. Ay, Tagalog na to eh. Ayos yan. Sa kahit Pangulong Duterte to, hindi man lang naisipan ni Tatay Digong that time sa kanyang panunungkulan nakakasuhan yung mga bumabatiko sa kanya. Bakit ngayon under Marcos admin, nakaisip sila ng gano'n, nakakasuhan yung mga politika? Hindi kaya mga balat sibuyas sila? Balag sibuyas talaga. Imagine, nung panahon po ni Tatay Digong, marami pong nagbabanta kay Tatay Digong. Marami. Hindi niya kinasuhan. Mga bidya. Pero ngayon, sa mga konti lamang mga tusok-tusok natin, nasasaktan, umiiyak na sila. Sino tayo? Sino tayo para masaktan sila? Hindi kasi Kanya lang tayo. Vlogger lang naman tayo. Bakit nasasaktan sila? Bakit pati tayo pinapatulan? Alam nyo naman, baka sa tingin nila, nakahiya na sila ng taong bayan. Correct. Kasi ang mga vloggers po, ang mga heroes ngayon. Kasi kayo. Heroes ang mga vloggers ngayon kasi sila po ang nagsasabi ng totoo para mamulat ang mga mata ng taong bayan. Meron isang kongresista. Ang sabi niya, kayo mga vloggers, galingan nyo pa. Sige, banatan nyo pa ang quadcom, galingan nyo pa. Hindi naman tayo Di umano, yan ang sabi. Pero bistak, hindi naman tayo mga magagaling, di ba? Hindi kami mga magaling. Takot na tayo kay Paduano, di ba? Tayo. Boy, ito ang tanong. Ginalingan ba natin? Ginalingan ba natin? Kaya nga eh. Hindi naman natin ginalingan. Bakit mga vlogger kakasuhan? Sa madaling salita kasi, ang gusto lang nila, yung mali na ginagawa nila, ayaw natin ipalabas. Kasi malaking mali naman talaga yung ginagawa ng quadcom. Kasi alam naman natin na kinausap yung mga witness sa loob sa di ba? Pinasok muna doon sa loob ng kwarto. Confession room. May bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya. Okay, housemates. Ito yung sasabihin natin. Housemates, sabihin nyo, Bayot si Trillanes. Pero hindi, yun lang naman ang nakikita. Nagtatanong lang kami kung bakla ka. Bawal ba magtanong? Kung bakla ka, di sabihin mo sa amin na hindi ka bakla. Pero tol, dandaan tayo sa tanong kasi maraming nakulong yan. Si Eric nakulong. 1.5 billion. 1.8 billion. Ano yun, si Eric? Bisaya yun. Bisaya. Tagalog ako eh. Tagalog ako. Tanong mo, Bisaya, ikulong. Yawa na. Bisaya yun, kaya nakulong yun. Yawa na yun. Dagat tapa ni Rubang. Ito. Hindi kasi po pwede na hayaan natin yung mga mambabatas na sa kanilang ginagawa ay puro mali at puro kabulukan. Saan ka nakakita? Only in the Philippines. Only in the Philippines. Na mayroong committee sa Kongreso na tagapagtanggol ng durugis
at sindikato. Tama. Oh, gusto niya yan? Ay, ayaw ko maging iniwi. Ikaw gusto mo? Ayaw, siyempre. Sabihin mo kasi bagay eh. Ayaw ko maging iwi. Ay, totoo naman talaga yun. Dahil itong mga ito, ginagamit nila para masira si Duterte. Correct. Wala na silang pake na hindi na nila namalayan na mali na pala yung kinakampihan nila. Correct. Di ba? Hindi na nila alam na yung iba dyan, kinakampihan na pala yung mga kalaban ng gobyerno. Correct. Mga convicted pa. Correct. Baka naman nasilaw. Ha? Nasilaw. Ay, wala naman tayong Lubiton na bag. Wala naman tayong mga relo na mga mamahalin. Correct. Diba? Wala naman tayong bulletproof. Nasilaw lang sila kasi Sasakyan. nasilaw sila sa mga vloggers dahil nabuking sila dahil sa atin. Mismo. Ito pa, speaking of booking, tingnan mo talaga itong Quadcom. Talaga naman dapat kayo banata namin. Nung pinapaupo si Trillanes doon sa Quadcom hearing, namuntik ka ng batoy ni Tatay Digong ng microphone ng Imalka. Dahil sa pinalabas na mga puro piking dokumento, in-entertain nila mo na yun. Kaya nga yung dokumento yung waiver na nagpistulang totoo yung mga sinasabi ni Trillanes dahil sa Quadcom. Hindi tol. Ngayon, Nagtitraining na pala si Trillanes ngayon eh. ano training? Ano eh? Thanksgiving dog. Ino, aso di ba? Aso. Oo. Thanksgiving. Training yun ng aso. Oo, para malaman. Ito. Para meron ba Ano yata sinisigit yan? Ito, tingnan mo Kidding aside lang lahat ito ha. Kidding aside lang ito. Ang atin lang is i-hindi ka natin ng mga biro-biro tayo. At the same time, may truthfulness. Trillanes ba naman seryoso masyado yan? Agad, kasuhan ka agad. Trillanes, walang personalan na biro-biro lang. Pero ayaw namin yung mga ginagawa mo. Hindi kami galit sa iyo. Pero ayaw lang namin yung nagsisinungaling ka na nagpakita ka ng mga dokumento na bawal. Bawal yun, di ba? Bakit ka nakakalap ng mga sulat doon na galing kay Tatay Digong na ayaw man nirelease ng mga bangko, di ba? Correct. Walang nirelease ang AMLAC. Ito yung nangyayari dyan. Di ba pista sila? Kung si Trillanes, ay tawakan si Digong. Palakpakan ang mga piklawan. Kantsawan yung mga pulawan. Nagtawanan ng mga komunista. Pati convicted. Tangina. Nung pinatawag yung AMLAC, sabi ng AMLAC, lahat ng dokumento ni Trillanes ay hindi nanggagaling sa amin. In short, pike. Hindi noon, pike pa rin ngayon. Bakit itong animal na Quadcom, hindi nila sinabi yun? Hindi pinalaki yung issue. Dapat pala si Trillanes yung i-contempt. Correct! Hindi pala si Zulaika Lopez dapat i-contempt. Ayun! Manawagan tayo kapag Naka-take out siya. Si Trillanes, di Oo, ba? naka-take out siya. Sinabi ng AMLAC, pike. So, ibig sabihin, Tangina ba't ganun? so, ibig sabihin, tanong ko sa inyo, bias pala itong Quadcom na ito. Sigurado. Sobrang bias Kasi yun. nagsisinungaling pero hindi naman kinontempt. Hindi, kinontempt. Di ba? So, nag-hire kayo ng coach, sinungaling pa. Bakit hindi nyo kinontempt yan? Alam ko, may sagot ako dyan. Ano? Bakit hindi na contempt si Trillanes? Kasi nga, nagtitraining nga eh. Kasi Aso eh. Aso. Ma'am sleeping dog eh. Trillanes, seryoso yung Trillanes ha. Nagsasabi lang kami ng komento namin. Kasi bakit hindi ka Trillanes na contempt? Sinungaling ka eh. O sabi mo, totoo yung mga bank account si Duterte. Sabi ng AMLAC, hindi totoo yan. Correct. 2016, hindi totoo. 2017, hindi totoo. 2024, hindi totoo. Putang ina, ikulong na yan. Basta peke daw yung mga, ano niya, mga final Ito na niya, lang. peke na daw. Lahat ng mga DDS vloggers, Trillanes, ito yung panawagan namin sa inyo ha, irerespeto ka namin. Correct. Magpa-interview ka, isa sa one of these days, magpa-interview ka sa amin, let's be professional. Sige. Harap-harapan tayo. Trillanes, magpa-interview ka sa amin. Palagay natin, non-partisan tayo. Papakinggan ka namin, Trillanes. Ayan. Papakinggan ka namin. Ipresenta mo yung ebidensya na sinasabi ninyo. Patunayan nyo sa amin na lahat ng mga dokumento yung totoo. Di ba? Challenge Set a them. time. Set any date. Kung saan-saan. Itawag mo yung mga DDS vloggers. Professional tayo. Hindi tayo magpagalitan kasi wala namang Tama. personalan. Di ba? Nilatag niya. Patunayan mo sa mga DDS vloggers na totoo yung mga dokumento na yan. Okay. Trillanes, siguraduhin mo totoo.
Kasi pag hindi yan totoo, ipapakain ko yan sa'yo. Oo, di ba? Correct. Yan ang sabi ni Tatay. Hindi. Tatay natin si Tatay Digong, ipakasampal natin. Si Tatay di ko sasampal. Correct. Oh. Pero durian. Durian. Yawa. Akala ko kamay, durian pala. Durian. Tama lang. Oh, butas-butas. Hindi yun ah. Bisaya, mga Bisaya kasi. Bisaya din ah. Pwede bang hindi natin sampalin ng durian? Pakainin na lang ng durian, tapos painumin ng Coca-Cola. Yeah! Para tirik ang mata. Bigat-bigat din yan.